Good day sa atin mga kaparmer. So nag-start na tayo ngayon tulad ng sinasabi ko dati. Yung coconut sugar. So ito ay meron na tayong sample. Ayan, nandiyan sa taas si Edwin. Mag-process tayo ng tuba. So nililinis yung taas niyan. Ayan. So yung coconut sugar sa Mindanao kasi walang access dito ngayon dito sa Luzon kasi sumasapat lang yung nila. Kulang pa nga kasi pinang-i-export nila yung coconut sugar. Coconut syrup. So alam ko na yung process noon. Tingnan natin. Kasi marami-rami itong puno natin dito. Starting pa lang to. Ayan. Pang ilang puno mo to, Dwayne? Ano pa lang to? 5. Palimang puno. So testing tayo. Ano pa lang to? Subukan natin. Testing. At titingnan natin yung mga tall variety na ito. Madalas kasi ito yung malakas tumuba eh. Yan, lalo na yung ganyang porma na nakabayok yung kanyang mga paklang. So ito na yung sinasabi ko na gagawa tayo ng production ng nyog. Kasi ngayon ang bintahan ng nyog ngayon, pupuntahan nila dito 8 lang. Ay, babalatan pa nila. Samantalang sa coconut sugar medyo may kita dyan. So yan ang purpose natin. Magkakaroon ng coconut sugar dito sa part ng Bataan. Napakarami nating nyog dito sa harapan na to. Siguro kung makagawa si Edwin dito ng mga 100 puno na tutubaan. Pero ano pa lang to, subok ito. Makikita din niyo to pagka pagka may mga tuba na. Yan kasi pag harvest niya sa umaga, hindi kailangan patagalin yan. Isasalang na kagad sa lutuan yan. Kasi ang tuba, pagka lumipas ang ilang oras, magkakaroon ng pag-asim-asim na kaagad yan. Kaya ang pag-aanin yan, umaga at hapon. Mag-aani ka ng umaga, mag-aani ka rin ng hapon. Umaga, hapon. Tapos sabay salang na. So yung mga pakaunti na yan na obserbahan natin kung hanapin natin yung mga puno na malakas tumuba. Hindi naman lahat yan tutuba yan. Mayroon lang talaga na mga puno na yan katulad nito, maganda forma nito. Sigurado ako malakas tumuba to. So nag-start na tayo. Within 10 years, ito na nga, namumunga na sila. Pero ang presyohan kasi ng nyog, buko, madalas pa yung isang balaybay, minsan 2 lang yung natutuloy, isa. Pero kung sa tuba, ay lahat yan, mapakinabangan. Tuba na ng tuba yan. Pero yung iba dyan na hindi naman malakas tumuba, ngayon ang pabubungahin natin. So gagawa tayo ng produkto, katulad ng mga gata. Kung makakagawa tayo ng gata na naka-sachet, ayun, ay medyo preservative nga lang. Kailangan dun yung malalaking meron tayong imbakan na mga pressure. Kasi magiging maanta yun pagka in-stock mo yung gata, purong gata, ay pagka wala yun sa
Pero yung iba nagagawa nilang powder, pag-aralan din natin yon. Kasi nakikita ko doon sa production ng nyug saka yung buko, may truck tayo. Pwede nga sanang buko Nga lang, kamura lang. Ala, masisira pa ito. Ang bigat ng buko. So ganun mga kaparmer, i-detalye ko ulit sa inyo pagka yan ay nagtuba na. Pati yung pag-process ng mismong coconut sugar. Kasi nakapag ano tayo niyan, kapag seminar. Sige mga kaparmer, hanggang doon na lang. At ina-update ko lang yung ating matagal ko na sinasabi na plano na yung coconut sugar at yung coconut syrup. Ibuti-buti natin yan. Nakabuti-buti yung mga coconut syrup. Para din siyang kung ano itsura ng pulot, yung honeybee. Ganon din yun. Masarap yung coconut syrup. Makulay brown siya kasi iluluto natin yan. Okay mga kaparmer, maraming salamat sa atin at God bless sa atin lahat.